yung sinabi ni Congressman Erice, bandang unang part ng interview, ay nauna daw kasi nga yung terms of reference mismo or yung TOR bago doon sa Advisory Council. When it's supposed to be the other way around, this is also batay no, sa RA 9369. Talaga bang ganon yung nagyari, yung chronology ng events? Ganito po yan. Naglabas po ng wish list ang COMELEC at tinawag po natin itong terms of reference. Yan po yung technical specifications na ginusto ng COMELEC na number one, ano ang meron dyan? Lahat ng best features ng automated election system sa mundo na inaral ng COMELEC for so long. Ikalawa, lahat po ng nandyan ay yung nakita ng COMELEC na akmang-akma sa halalan sa Pilipinas. Nilabas natin ng maaga yan for the purpose of transparency. Makita ng lahat, matikusin, mag-suggestion at magbigay. Yun nga po ang nangyari dito. By the time na binuo natin ang bidding documents, pumasok na ang lahat ng suggestions at recommendations ng ating stakeholders. Yes, there is an COMELEC Advisory Council. By the word itself, COMELEC Advisory Council. They are there to advise at kasama po ang abiso, kasama ang recommendation ng COMELEC Advisory Council dun sa final po na terms of reference na na-reflect sa bidding document. So nagampanan ng CAC ang kanilang role, nagampanan ng COMELEC ang aming role na mag-set ayon sa Republic Act 9369 ng pinaka-effective at naka-tailor sa pangangailangan ng Pilipinas para sa halalan. Siguro po ang paipapayo ko, basahin po muli natin ang Republic Act 9369 nang maunawaan po natin ang mga kaganapang ito. Linawan ko lang, Attorney Rex, tinawag ninyong TOR yung wish list? Tama po ba yung narinig ko? Tama po. Dahil sa naman po Why would you ang do terms that? of reference. But why would you do Ay, that? ma'am. Yeah. Ma'am, yung terms of, yung wish list po, ulitin ko lang po, liliniwanagin po natin, ano yung wish list? Yung mga bagay na gusto ng COMELEC na maging feature ng bagong automated election system. Yan ang pagsisimula ng drafting ng terms of reference. Pag nagawa mo yung terms of reference na nakalagay lahat ng gusto mo, yun po yung wish list. It's a common term na gusto namin lahat ng panibagong sistema makabago at umiiral sa buong mundo. Yan po yung naging terms of reference. At yung terms of reference na yan na ginawa natin po for procurement, naging building document po siya. In fact, pumasok siya sa Section 7 o yung technical specification. Okay. Isn't it confusing though? Kasi yun nga like we've come to today where na-confuse nga, as you were saying, what you meant by TOR before versus the actual TOR. Ba't di nyo nalang tinawag na wish list para malinaw lang and to avoid confusion down the line, like what's happening now? A wish list is a part of our study set. Nung nire-research ng COMELEC, ano yung mga bagay na gusto natin makita sa makina, inipon niya na pinagsama-sama. Pangalawa, ngayong naipon mo na yung pinagsama-sama mo, gumawa ka ng terms of reference. Yan po yung technical part na nakikita nyo na inilatag lahat ng sistema na gustong makita. At pagkatapos po niyan, para sa purpose ng procurement, yung terms of reference na yan ay magiging perfect ng ating bidding documents. In fact, specifically, Section 7 po ng Philippine Bidding Documents, papasok yung terms of reference na yan. Siguro po isang pagmumulat mata po sa ating lahat to, na gano'n naman talaga yung proseso. Hindi ka naman talaga magsisimula kagad sa bidding documents. Bakit? Saan mo kukunin yung mga ilalagay mo sa bidding documents? Hindi ba sa pag-aaral at sa research mo? At lahat ng napag-research mo, yan yung gusto mo. Tapos ngayon, ilatag mo ng maayos sa pamamagitan ng terms of reference, yung mga technical part na kailangan mo. At pag nabuo mo na yan, nabalangkas mo na yan, yan po yung complete task force na itatali mo naman bilang parte ng Philippine Bidding Document. Sa mga procurement practitioners po, yan po talaga ang proseso ng batas dahil hindi ka maglalagay ng anumang bagay sa Philippine Bidding Document template na hindi mo na research, na hindi mo na market survey, na hindi mo na aral. Right. At ano po ba kung pumasok dito? Isa pa, sinisinisita niya po ang COMELEC Advisory Council na nga na ang COMELEC. Lilinawin po natin dito, mula po doon sa wish list ng COMELEC, nagkomento na ang CAC. Ginawa natin ang terms of reference, patuloy na nagpo-komento ang CAC at sa pamamagitan ng mga komento ito, kasama ng mga suggestions ng ating civil service organization, ang NAMPRED, ang PPCRB, ang LENTE, binalangkas lahat ito at anong produkto? Ang ating Philippine Bidding Document na ginamit natin dito sa procurement.